Noong 2012, ang Oklahoma City Thunder ay isa sa pinakabatang roster na umabot sa NBA Finals. Sobrang taas ng ekspektasyon sa kanila at marami ang naniniwala na ito na ang susunod na dynasty ng liga. Pero hindi yun nangyari. Sa off-season din, umalis si James Harden dahil hindi siya nabigyan ng max contract. Pagdating ng 2016, iniwan din sila ni Kevin Durant, isang desisyong naging kontrobersyal. At noong 2019, na-trade din si Russell Westbrook. At para sa marami, ito na ang katapusan. Naniniwala ang karamihan na nasayang ng Thunder ang kanilang golden opportunity at baka butin pa ng dekada bago sila muling makabalik sa finals. Lalo na bilang isa sa pinakamaliit na market sa NBA, pero hindi yun ang nangyari. Pagsapit ng 2025, mas bata pa ang roster ng OKC kumpara noong 2012, pero sa pagkakataong ito sila na ang kampyon. Hindi lang basta champion, kundi isa sa pinaka-dominant na team sa kasaysayan ng NBA. At sa panahon ngayon kung saan halos imposible na ang dynasty dahil sa salary cap restrictions, nagawa nila ito. At ang utak sa likod ng lahat, si Sam Presti. Dahil sa kanyang vision at matalinong desisyon, nabuo ang isang championship team kahit isa sila sa may pinakamurang roster sa liga. At higit pa roon, hawak rin nila ang napakaraming draft picks, isang luxury na bihirang-bihira sa NBA. Pero paano ba nila nagawa iyon? Balikan natin kung saan nagsimula ang lahat. July 25, 2019, ilang araw bago iyon na-trade si Russell Westbrook papuntang Houston. Hudyat ng pagtatapos ng isang era na nagsimula pa noong 2007 nang i-drop nila si Kevin Durant. Kasama sina Durant, Westbrook, Harden at kalaunan si Paul George, nagkaroon ng OKC ng ilan sa pinakamagagaling na players sa liga. Pero hindi nila nalampasan ng mga balakid at isang beses lang umabot sa finals. Kaya matapos ang trade kay Russ, alam ni Presti na kailangan niyang baguhin ang approach. Sa araw na iyon, nagsulat siya ng isang liham para sa fans. Isang malinaw na vision para sa hinaharap. Dito niya binigyang diin ang kahalagahan ng pasensya, disiplina at pag-iwas sa short-term fixes. Para sa kanya, ang susunod na Great Thunder team ay darating pero hindi agad-agad. At bago pa man ang sulat na ito ay nagsimula na pala ang kanyang pundasyon. 6 na araw bago matrade si Westbrook, ipinadala ni Presti si Paul George sa Los Angeles Clippers kapalit ng napakaraming assets, mga players at future draft picks. At kasama doon ang isang batang guard mula Canada na si Shai Gilgeous-Alexander. Sa rookie season niya, average lang ang numbers ni SGA na may 10.8 points at 3.3 assists. May potential, pero walang nag-aakala na magiging MVP caliber player ito balang araw. Para sa isang small market team, napakahirap makahanap ng superstar. Kaya alam ni Presti na kailangan muna nilang bumagsak bago muling umangat. Ngunit hindi naman agad nasunod ang kanyang plano. Dumating si Chris Paul sa OKC bilang bahagi ng Westbrook trade sa edad na 34 na may isa sa pinakamalalaking kontrata sa liga. Maraming nagsasabi na matanda na siya, pero nagpakita si CP3 ng elite leadership at tinulungan ng Thunder na makaabot sa 5th seed sa West. Mas mataas pa ito kaysa noong may Westbrook at Paul George sila. Halos matalo pa nga nila ang Rockets ni na Harden at Westbrook sa playoffs na umabot ng Game 7. Sa unang tingin, parang na-delay nito ang rebuild ng OKC. Pero sa totoo lang, napakahalaga ng presence ni Chris Paul. Una, naging mentor siya ni SGA na nag-improve hanggang umabot sa 19 points per game. Pangalawa, tumaas ang trade value niya at ginamit iyon ni Presti. Sa sumunod na offseason, na-trade si CP3 sa Phoenix kapalit ng mas maraming assets. Karamihan sa mga players na nakuha nila ay agad ding ipinalit sa mga draft picks. Para kay Presti, malinaw ang strategy, mag-ipon ng picks. At hindi pa siya tumigil doon. Sunod niyang itrenade si Dennis Schroeder sa Lakers at si Steven Adams sa New Orleans. Tinanggap din niya ang kontrata ni Al Horford para pampalit sa dagdag na picks. Sa loob ng isang season, parang revolving door ang roster ng Thunder na may 22 players ang nakapaglaro. Pero sa gitna ng kaguluhan, may mga piraso nang nabubuo. Bukod kay SGA, nandyan si Lu Dort, isang undrafted guard na kilala sa matinding depensa. Hindi siya elite shooter pero lakas at depensa ang puhunan nito. Kasama rin si Kenrich Williams, isa pang undersized pero matinding defender.
Dito, unti-unting nabubuo ang identity ng team sa size, strength at versatility sa depensa. At para lalo itong ma-develop, nagpalit sila ng coach. Pinalitan nila si Billy Donovan ng isang batang coach na si Mark Daigneault. Galing siya sa G League at kilala sa player development at defensive system. Sa edad na 35, isa siya sa pinakabatang coach sa NBA na tugma sa vision ni Presti. Sa 2020-21 season, nakuha ng Thunder ang gusto nila, development. Umangat ang laro ni SGA pero nanalo lang sila ng 22 games na nagbigay sa kanila ng high chance sa draft. Pero malas dahil 6 pick lang ang nakuha nila. Pinili nila si Josh Giddey at nakuha rin si Alperen Sengun na agad itrenade para sa mas maraming picks. Dagdag pa si Trey Mann at second round gem na si Aaron Wiggins. Isa na namang rebuilding year. 26 players ang naglaro at nagtapos sila sa 24 wins. Pero sa gitna ng lahat ng ito, patuloy ang pag-usbong ni SGA na may 24 points at 6 assists per game. At sa pagkakataong ito, pumabor sa kanilang swerte. Sa draft lottery, umangat ang OKC at nakuha ang second overall pick. Dito pinili nila si Chet Holmgren, isang 7'2" center na may kakaibang skill set. Sa 12 pick, kinuha nila si Jalen Williams, isang versatile defender. Isa na namang hakbang papunta sa bagong identity ng Thunder. Pero bago pa magsimula ang 2023 season, dumating ang isang malaking setback. Na-injure si Chet at hindi pa siya makakapaglaro sa NBA. Dito agad natapos ang season niya. Sa puntong iyon, unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin para sa Oklahoma City Thunder. Kahit hindi sila nakapasok sa playoffs noong 2023, malinaw ang direksyon ng team. Mas lumakas si Shai Gilgeous-Alexander, lumalim ang rotation at nabuo ang identity ng isang young but dangerous contender. Sa 2023 draft, patuloy ang agresibong approach ni Sam Presti. Nakuha nila si Derek Lively pero agad ding itrenade para sa mas maraming assets. At nang sa wakas makabalik na si Chet Holmgren, nagpakita agad siya ng presensya sa rim protection, habang si Jalen Williams ay tuloy-tuloy ang pagangat bilang two-way star. Si Lu Dort naman ay nanatiling defensive anchor na kayang mag-lockdown ng kahit na sino. Sa 2024 season, si SGA ang naging sentro ng team. Umabot siya sa 30 plus points per game, naging All-NBA level superstar at isa sa pinaka-consistent na scorer sa liga. Ang Thunder ngayon ay hindi na lang rebuilding, kundi isang legit contender na. Umabot sila sa 57 wins at naging number 1 seed sa Western Conference. Isang bagay na parang ilang taon lang ang nakakaraan na imposible para sa OKC. Pagsapit ng playoffs, nilampaso nila ang New Orleans Pelicans sa pamamagitan ng sweep. Pero sa second round, nasubok sila ng Dallas Mavericks. Dito lumabas ang youth at inexperience ng OKC. Hirap sila sa rebounding at perimeter defense at sa huli, natalo sila sa 6 games. Isang painful but necessary lesson para sa batang core. Dito, lalo pang pinagtibay ni Presti ang vision niya sa off-season. Mas pinalakas nila ang kanilang roster. Kinuha si Isaiah Hartenstein para sa interior defense at rebounding. Itrenade din si Josh Giddey kapalit ni Alex Caruso na isang elite perimeter defender at veteran presence. Pagsapit ng 2025 season, ramdam agad ng buong liga ang pagbabago. Sa dulo ng regular season, umabot sila sa 68 wins at 14 losses. Isa sa pinakamagandang record sa kasaysayan ng liga. Meron silang elite offense pero ang tunay na sandata nila ay defense. Pinoforce nila ang turnovers, pinipigilan ang transition at pinapatay ang pick and roll ng kalaban na sa bawat possession ay parang walang madaling puntos laban sa OKC. At ang sentro ng lahat ng ito ay si SGA. Meron itong 32.4 points per game, efficient shooting at all defensive level impact. Siya ang kinoronaang MVP ng liga at pinatunayan niyang hindi lang siya scorer kundi tunay na franchise cornerstone kasama si Jalen Williams na umangat din bilang all-star caliber player habang ang buong roster ay nagbibigay ng consistent contribution. Pagdating ng playoffs, nagsimula na naman ang kanilang dominance.
Sa first round laban sa Memphis Grizzlies, nagpakawala ang OKC ng isa sa pinaka-dominant opening games sa playoff history na may 51-point blowout na sinundan ng isa pang convincing win. Pero sa Game 3, bumawi ang Memphis at nagkaroon pa ng 29-point lead at mukhang makukuha na nila ang laro, pero biglang nagbago ang lahat nang ma-injure si Ja Morant. Doon, tuluyang gumuho ang pag-asa ng Grizzlies at tinapos ng Thunder ang series sa sweep. Sa second round, nakaharap nila ang Denver Nuggets at ang reigning MVP na si Nikola Jokic. Dikit ang serye mula sa simula hanggang dulo. May blowout win ang OKC. May comeback ang Denver at umabot pa sa Game 7. Sa deciding game, sa harap ng pressure, lumabas ang identity ng Thunder. Hindi lang sila nakaasa sa isang tao dahil may depensa, rotations at bench production sila na lahat gumagana. At sa huli, natalo nila ang Nuggets na umusad sa Western Conference Finals. Sumunod nilang nakaharap ang Minnesota Timberwolves. May laro kung saan natalo sila ng 40 plus points. Isang paalala na batang team pa rin sila. Pero sa Game 4, lumabas ang maturity ng team. Sa isang close game, tinapos na SGA at Jalen Williams ang laro. Pagbalik sa home court, sinara nila ang series at nakapasok sa NBA Finals sa unang pagkakataon since 2012. Sa finals, nakaharap nila ang Indiana Pacers, isang team na kasing deep, kasing fast at kasing unselfish nila. Sa Game 1, shocking comeback win para sa Pacers matapos ang game-winning shot ni Tyrese Haliburton. Game 2, bumawi ang OKC. Pero sa Game 3, muli silang natalo sa Indiana home crowd at dito medyo alanganin sila. Pero sa Game 4, bumalik ang identity ng Thunder. Star power plus defense plus bench impact. Si SGA at Jalen Williams ang nagdala ng scoring habang si Alex Caruso ay nagbigay ng veteran spark off the bench, tabla ang serye. At sa Game 5, dito isinilang ang J-Dub game. Si Jalen Williams ay nagkaroon ng 40-point explosion, clutch shots, fearless drives at defensive stops. Ito ang game na nagpatunay na hindi lang siya role player kundi superstar in the making. Pagdating ng Game 6, bumawi ang Pacers at naitulak ang laro sa Game 7. At sa deciding game, maagang nanguna ang Indiana at mukhang maaagaw na nila ang momentum. Pero biglang dumating ang pinakamalaking twist sa finals nang ma-injured si Tyrese Haliburton at dito nagbago ang lahat. Kahit pumapalag pa ang Pacers, unti-unti silang naubos laban sa sistematikong depensa ng OKC at sa huling buzzer, OKC Thunder ang nanalo at naging bagong kampiyon. Si SGA ang naging finals MVP matapos ang isang season kung saan siya rin ang MVP at scoring champion, isang rare historic triple achievement. Isang team na galing sa rebuild at nagkampiyon gamit ang draft picks, development at patience na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang dominasyon sa liga. Mensahe na hindi kailangan ng super team para maging dynasty at ang kailangan ay sistema, disiplina at mga tamang desisyon. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.